Hey guys, what's up? My name is Sean and today pag-usapan nga natin itong bagong reaction video ni Attorney Claire. Okay, so dito medyo saludo ko kay Senator Jinggoy dito. Alam niyo kung bakit? Grabe po ang kanyang pagiging professional dito sa parte na to. Alam niyo kung bakit din? Ulit, itong binigyan ng commentary ni Attorney Claire. Okay? Si Senator Jinggoy lang naman ang nag-introduce ng kasambahay law. Okay? So, even before we get into that, panoorin natin ulit tong video na to. Pakinggan natin mabuti yung sinabi ni Senator Jinggoy. Paalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung amo, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Okay guys, tingnan niya natin itong sinasabing kasambahay law ni Senator Jinggoy. Okay, lakay natin as always para mas ma-appreciate niyo. So ito pong kasambahay law na to, again, is Republic Act 10361. And it was actually enacted into law noong 2013 through Senate Bill number 78. Okay, Senate Bills number 78 and House Bill number 6144. Sino ba ang author ng Senate Bill 78 na yan? Well, definitely walang iba kung hindi si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. No? Siya ang nag-introduce nitong kasambahay law na ito. So, an act providing for additional benefits and protection to the house helpers, therefore amending for this purpose articles 141, 142, 143, 148, and 151 of Chapter 3 of PD 442 as amended, otherwise known as the Labor Code. Ngayon, bigyan natin ng highlight yung background ni Senator Jinggoy. Sa makikita dito na si Senator Jinggoy ay isang alumni ng UP at siya po ay kumuha din ng law sa Lyceum of the Philippines. So pagdating sa pagbabalangkas ng batas, obviously maalam si Senator Jinggoy Estrada kumpara rin naman kay Raffy Tulfo. Ang tanong, alam kaya ni Senator Jinggoy kung naiintindihan ba ni Raffy Tulfo yung kanyang pinagsasabi? Kasi for Idol Raffy to make a suggestion, lalong-lalo na doon sa tao na naging author ng batas ng kasambahay, hindi ba nakakabastos para sa kanya? And this is why I was telling you, napaka-professional ni Senator Jinggoy. Diba? Baka kung ako yan, kung ano-ano na nasabi ko.
Balikan natin yung video ni Attorney Claire. Pakinggan natin yung sinabi rito ni Idol Rafi. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na. Kung talaga nagnakaw, nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at nahalaga, theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, qualified theft ang kinakaso sa kanya. Okay. Pakinggan din naman natin yung naging sagot dyan ni Senator Jinggoy. Medyo hindi siya natuwa doon sa sinasabi ni Idol. Come to think of it, even before we get into that. Sa 23,166,449 na bumoto kay Rafi Tulfo. Naniniwala ba kayo na kahit isa dyan hindi naging biktima nang nagkaroon ng katulong at ninakawan sila? Ako hindi. Napaka-imposible. Even sabihin mo 1 in a million case. Sa tingin nyo, gaano karami ang nakakaranas ng pagwawalang hiya ng amo kumpara sa mga katulong na ninanakawan ng kanilang amo? Same ratio ba? Punta tayo dito. Halos taon-taon may balita na ang mga kasambahay nagnakaw. Kasambahay nagnakaw ng 64,000. Kasambahay na nakilala ng kanyang amo sa Facebook, tinangay ang kinita ng pera at gamit na pera. Kasambahay na galing pa mismo sa agency, nagnakaw ng mga alahas ng amo. Kasambahay, eto matindi, 3.5 million. Halaga ng alahas at pera. Arestado, babaeng nagpapanggap umanong kasambahay para magnakaw sa mga amo, arestado. Bagong pasok na kasambahay, nagnakaw ng 3 million pera at gamit ng amo. Hindi lang 1,000 pesos ang ninanakaw. Libo-libo. 100,000. Oh, nilamas umano mahigit 1 million na halaga. So ano pala ginagawa ni Rafi Tulfo? 'Di ba? Doon sa mga bumoto kay Rafi Tulfo. Imagine mo. Gusto ni Rafi Tulfo tanggalin ang qualified theft para sa mga katulong. Para mas lalo silang magnakaw dahil theft lang naman ang ikakaso sa kanila. Trabaho ba ni Rafi Tulfo na proteksyonan ang mga magnanakaw? Gaano ba karami ang magnanakaw? Hindi ko sinasabing lahat ng katulong magnanakaw. Meron at meron mga katulong na magnanakaw. Sabi ko nga, naikwento ko na nga sa inyo. Nangailangan yung sister ko ng katulong. Yung araw na dumating siya sa amin, nag-advance agad ng 1,000. Bumalik siya kinabukasan. After that, wala na, hindi na bumalik. Imagine niyo, 500 a day siya. Oh. Hindi nga lang naawa. Sabi ko sa kapatid ko, pabarangay mo yan, pakulong mo yan. Ang sabi ng kapatid ko, wag na ate. Kawawa naman. Nasagot ko sa kanya, naawa ka dun sa tao, sa sarili mo, hindi ka naawa? Diba? Balikan natin itong in-explain niya ni... That is something that we have to make sure na malalagay po sa batas natin, Mr. Chair. Yes, with regard to the qualified theft and theft, medyo napag-aralan ko sa nung nag-aaral po tayo ng batas ng araw. Pansinin ninyo, parang si Senator Jinggoy pa yung nahihiyang mag-explain tungkol sa qualified theft kay Senator Rafi Tulfo. Parang feeling niya dapat hindi niya ito in-explain. Siya,
na chairman nag-i-explain pa sa kapwa senador tungkol sa ano ba ang ibig sabihin ng qualified theft pagdating sa kasambahay? Ako, Attorney Claire, no, sa totoo lang. Ang interpretation ko dyan, parang kulang na lang sabihin ni Senator Jinggoy, pinaghirapan kong gawin yan. Tapos may isang katulad mo lang na magpapabida rito na hindi mo naiintindihan yung consequences ng sinasabi mo. 'Di ba? Alam niyo kung gaano karami ng tao hindi naniniwala sa hustisya. Noon pa man sinasabi nila ang hustisya daw ay para sa mayayaman. Hindi totoo 'yan. Ang mga batas ginagawa para sa lahat at wala ngang tinitingnan 'yan. Kaya nga si Lady Justice 'di ba nakapiring? Dahil ang wini-weigh lang niya is ebidensya, hindi niya tinitingnan ang katayuan ng tao. Tapos darating sa Senado si Raffy Tulfo para babuyin, hindi respetuhin yung mga batas na ginagawa ng mga kapwa niya senador long before siya dumating. The Kasambahay Law was, enacted 2013. Yung existence nga ng Raffy Tulfo in Action, 2016 lang. Matanda pa yung batas by 9 years. Only because may sinasabi itong si Nanay Elvira na siya daw ay nagnakaw and all, para magmukha siyang hero, guguluhin niya ngayon yung batas. Paano po yung mga biktima ng mga katulong na nagnanakaw ng ganong kalalaking halaga? I'm very sure isa sa mga bumoto sa kanya biktima na mga katulong na nagnakaw sa kanila. Imagine niyo, sinishelter ni Raffy Tulfo yung mga katulong ng potensyal na magnakaw. Pinoprotektahan niya ang mga katulong na merong history ng pagnanakaw. Diba? Is that even anti-poor? No. Unjust. Injustice. Maraming injustice na mangyayari. Dahil lang sa pagpapabida ni Raffy Tulfo. Siguro kung ako si Senator Jinggoy Estrada, baka sabihin ko sa kanya, gaya na sinabi ni Attorney Claire dito sa video niya na to, i-challenge mo ang Kasambahay Law. Tayong dalawa mag-aharap. Hindi ko nga alam kung saan na natatawa dyan si Senator Jinggoy. Sa kabubuhan ba ni Raffy Tulfo o sa pagiging pabida na pati yung mga batas na ginagawa niya na matagal-tagal na rin pinoprotektahan ng mga katulong laban dun sa mga abusive na amo, gagalawin niya. And not only that, the revised penal code. Marami ng magagaling na abogado ang tumungtong ng Senate at Congress. Pero never pinakailamanan ang revised penal code. Si Raffy Tulfo, para lang mapagsilbihan yung mga tao, no, na akala niya, imagine niyo, no, kung babalikan natin yung sinabi niya, pinagbintangan lang daw na magnanakaw. Hayaan mo ang abogado niya ang mag-prove na hindi totoo yun. I really hate smart shaming or even belittling people only because they were not able to finish school. Pero ito si Raffy Tulfo, malala ang kakapalan ng mukha nito, yun lang masasabi ko. At hindi lang yun. Ako na nahihiya. Hiyang-hiya ko, nakaka-insulto. Na kailangan lang tanggalin ng isang batas para maproteksyonan ang mga literal o inakasahan na nagnakaw. 'Di ba? In-explain dito actually sa video na to ni Attorney Claire, ano ba ang difference ng theft at saka ng qualified theft? Which is again, in-explain din ni Senator Jinggoy. Kaya po tinawag na qualified theft. Kasi nagtatrabaho sila dun sa
mismong amo nila. Kasi complaint theft, yung mga sinasabi niyo pong kriminal, hindi ho sila nagtatrabaho ron sa amo nila. Wala I ho understand. silang amo. I understand. Naniniwala ka ba na naiintindihan ni Raffy Tulfo yun? Hindi nga. Naniniwala kayo na naintindihan ni Raffy Tulfo yun? In-explain niya. Pero siguro ayaw mapahiya ni Senator Raffy Tulfo. Inulit niya ulit ang nais niya, parang hindi nakakaintindi. Malamang siguro hindi niya talaga nababasa. Actually, eto lang yan, Attorney Claire. I'm very sure, no? Plain and simple naman yung pagkaka-explain kay Raffy Tulfo. Ipipilit niya ang gusto niya para ma-please niya yung mga pinagbibintangan di umano na nagnakaw. 'Di ba? At the end of the day, na kanino ba ang burden of proof? Hindi ba doon sa nag-a-accuse? Tapos pangungunahan ni Raffy Tulfo. So, ano mangyayari? Magkakaroon ng chaos. Tapos ang lalabas pa dyan, dahil nga hindi sasang-ayunan si Raffy Tulfo, isisisi niya ngayon yan sa mga hindi sumuporta sa kanya. So, ang mangyayari ngayon, ang magiging masama dyan, yung mga hindi kumampi sa kanya, yung hindi sumuporta sa kanya. Ganun ang kalakaran ni Raffy Tulfo dyan sa loob ng Senate. Kung papanoorin nyo nga ng paulit-ulit, halimbawa na lang dyan sa Senate hearing, no? Ilang beses niyang binenta na susuportahan daw niya ang pagbigay o pagtaas ng confidential fund. Naniniwala naman ako hindi lahat deserving ang confidential fund. Pero mas naniniwala ako na huwag kang manulsol ng isang departamento dahil meron kang hinihinging pabor. At hindi rin kailangan magpabango ni Raffy Tulfo pagdating sa mga OFW. 'Di ba? Yun yung style ni Raffy Tulfo eh. Very squammy. Ang ibig sabihin ng qualified theft under the revised penal code. Kaya pinagpipilitan niya yung gusto niya na matanggal ang mga kasambahay under the qualified theft na kaso. I understand, Mr. Chair. Pero ang ano ko kasi dyan, explanation ko naman ako, sarili ko. Ginagamit Sa totoo lang, no? Para sa akin, hindi ko bibilangin ang opinion ni Raffy Tulfo. Unang-una, ang opinion niya very subjective lagi. Pero, ang pagbabalangkas po kasi ng batas is always objective than subjective. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw nakasuhan ng qualified theft bilang isang katulong, hayaan mo ang abogado mong dumopensa sa'yo. At kung wala ka naman talagang kasalanan, lalabas at lalabas ang totoo. 'Di ba? Hayaan mong gawin ng isang abogado ang trabaho niya para depensahan ka at hindi si Raffy Tulfo na syunga-syunga gaya nga ng sinabi sa mga abogado rin sa karambola. So, paano na lang yung mga tao na talagang ninakawan ng ilan libo, daan libo, at milyon? So, dahil na naman ba kay Raffy Tulfo? Bakit? Pag ninakawan ka ba? Ikaw na bumoto kay Raffy Tulfo, pag ninakawan ka ba, sa tingin mo, marireimburse mo lahat ng losses mo kay Raffy Tulfo? Of course not. Yung mga hindi nga nakaalis papuntang Kuwait, sino bumubuhay doon? Sino nagbigay ng pera doon? DMW, may nilabas ba ang opisina ni Raffy Tulfo? Para tulungan yung mga OFW hindi nakaalis? Yung mga gumastos? Yung supposedly makakasama ang mga pamilya nila, hindi nangyari dahil sa ginawa ni Raffy Tulfo? Diba? po yan as a form of harassment. Because of that, maraming mga kasambahay na nabubulot po sa kulungan. Imagine mo, form of harassment. Paano yung nanakawan? Kamusta kayo? Kung sa inyo nangyari yan, anong pakiramdam nyo? Pinoprotektahan ni Raffy Tulfo
yung mga katulong na may criminal mind? Yan ba ang binoto nyo? Bumoto kayo ng isang tao na gustong protektahan ang mga taong merong criminal mind. Ulitin ko, kung wala naman talaga kayong ginawang masama, pakadali lang depensa niya ng mga abogado nyo. Dahil sa napakasimpleng kaso, kung minsan pinaplantahan pa. Ilang kaso na po ang natanggap ko sa programa ko sa Wanted sa radyo. Unang-una, hindi ka fiscal's office. Para makisawsaw ka. Para i-deep dive mo yung mga daliri mo sa kaso na yan. At the end of the day, hindi rin naman ikaw nagre-represent sa mga lumalapit sa'yo sa korte. Ang nagre-represent sa kanila, mga abogado ng PAW. Diba? Ikaw ba ang humaharap? Unang-una, hindi ka qualified. Si Kasambay, hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang sila magkasundo ni Amo. O diba? So dahil, ganito yan guys naalala, okay, balikan natin yung pinakamagandang example, very recent lang. Dahil na unang lumapit yung kampo ni Aura, kung ano ang mga pinagsasabi niya doon kay Mark Ravana. Then lumabas ang CCTV. Bigla siyang bumaliktad. Tandaan nyo nung araw na nag-comment siya kay Mark Ravana, nagsisirculate na po ang CCTV. Para kay Raffy Tulfo, kung sino unang lumapit, yun ang biktima lagi. Ang hindi niya alam, dahil hindi nga po siya naniniwala sa due process. Hindi po siya naniniwala sa mga bagay-bagay. Diba? Siya nga si cut the process, diba? So para sa kanya, pag lumapit sa kanya, biktima ka agad. Hindi niya naiisip na ginagamit lang yung programa niya para may mapahiya. Isa pa, naalala niyo yung babae na pinapaalis niya yung mga tenant niya kuno dahil hindi daw nagbabayad. Tapos nung na-interview, malaman-laman na advance pa pala yung mga bayad ng babae. Pero nahusgahan na. Diba? Ano bang klaseng kaso ang nilalapit kay Raffy Tulfo? Siya ba talaga ang nagre-resolve nun? Hindi. Yan ba nagpasalamat sa barangay chairman na tumulong na maayos ang kaso na lumalapit sa kanya? Wala. It's always credit on him. Siya lagi ang nakaresolve. Hindi man lang nagawa magpasalamat sa barangay chairman o kung sino man yung nag-asikaso. Kung tutuusin nga, no, doon lalo na doon sa matagal nang nanonood ng Raffy Tulfo in action. Nagmamarunong siya sa mga proseso ng lahat ng tinatawagan niya, mapapulis man yan, ma-DSW man yan. Diba? Pati yung fiscal, kung ano-ano pinagsasabi niya. Nalala niyo yun? Question niyo yung fiscal? Bakit daw kakasuhan ng ganun? Diba? Attempted homicide? Dahil ang lumapit sa kanila, yung asawa ng gumawa ng act. Kung sino laging lumalapit sa kanya, yun yung biktima. Pero ang totoo, mas madalas, kung sino yung lumalapit sa kanya, yun na nag-umpisa. Paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag, yung kanyang damit, ang kanyang bag ng mga relo, halimbawa, mga cellphone. Planted lang po yun. Si Kasambay, nakukulong. Dahil si mayaman, si Amo mayaman, edi qualified theft yun. At mataas na parusa. Just imagine na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinarusahan siya ng qualified theft. Di ba? I understand. Maraming ganung insidente. Actually, sa mga lawyers o yung mga nakakaalam ng batas, itong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, dinurog niya si Senator Raffy Tulfo. Ayaw niya lang talagang
ipakita sa ibang tao na, hoy, Senator Raffy Tulfo, mali ka dyan. Hindi niya lang madiretso. Pero at least binigyan niya na ng hint kung ano ba yung qualified theft. Pero ayaw makinig. Pinipilit pa rin yung gusto niya. Diba? Pwede ba yon? Hindi naman porket gusto mo, taliwas naman sa batas o taliwas sa katotohanan, pwede nang gawin. Unfortunately, Attorney Claire, lagi siyang ganyan. RTIA pa lang, ganyan na siya. Totoo, may karapatang gumawa ng batas. Kung balak mong tanggalin ang domestic servant under sa qualified theft sa revised penal code. Kasi mambabatas ka. Ito ay mangyayari lamang kung gagawa ka ng batas at kung ito ay papasa sa ibang mga senador. Kailangan mo ring lagpasan. Kailangan mo ring lagpasan ang interpellation. Baka sa interpellation, hindi ka makapasa. Kasi hindi mo ma-explain mabuti ba't kailangan siyang tanggalin. Diyos ko, Attorney Claire. Doon lang sa Magna Carta ng Seafarer, hirap na siya kay kay Senator Coco Pimentel Yan pa kaya? Doon sa revised penal code para sa qualified theft. Kaya aralin niyo muna po bago kayo nagpapakitang gilas, nagsasabi na parang pang-news lang ang inyong mga suggestion. So dapat aralin po para hindi naman po sayang yung oras niyo sa hearing. At saka sayang yung binabayad natin na buwan ng sahod niyan. Yung mga budget sa opisina niyan. If I'm not mistaken, parang roughly 3 to 5 million ang mga budget ng mga yan. Hindi ko alam kung per month ba or what, pero malaking pera ang ibinabato natin kada senador. Pero dahil inulit pa rin niya, ayaw na siguro siyang ipahiya ng kanyang kasangga. Actually, isa sa mga kasangga niya to, si Senator Jingo Estrada, ayaw niya mapahiya. Hindi niya masabi na mali ka, Senator Raffy Tulfo. Mali ang iyong suggestion, mali ang iyong opinion. So anong sabi? Pero na yung cellphone pala, nung nawawala nung anak ng amo, na misplaced lang nandun sa ilalim ng kama. Or kasambahay, qualified theft ang kinaso sa kanya. Yun po palagi ang ginagamit ng armas ng mga pang-abusong amo na gusto mangharas ng kanilang kasambahay. So for me, it has to be changed. We will take note of your opinion and your inputs, Senator Raffy. In due time, maybe we can amend Siguro, some of the Mr. Chair. provisions. Kasi walang pinagkaiba yan. Sa bahay. Paano po yung mga ibang talagang magnanakaw? Talagang O ayan, hindi pa tapos magsalita si Chairman, si Senator Jinggoy Estrada. Pero sumingit na agad si Senator Raffy Tulfo dahil yung sinasabi ni Senator Jinggoy parang hindi ayon doon sa suggestion ni Senator Raffy Tulfo. Ikukonsidera na lang nila kung ano yung suggestion ni Senator Raffy Tulfo. Kaya minsan, Senator Raffy Tulfo, magtanong-tanong ka po sa inyong mga lawyer kung ano yung dapat na gawin. Imagine mo, 100 na ang lawyer mo, pero napakabobo mo dyan sa loob ng Senate. Diba? Mas matalino ka sa isang nagsasalita lang, gaya ni Atty. Claire o kaya ni Atty. Libayan. Ang hindi ko lang alam kung mayroon bang PR ito si Senator Raffy Tulfo. Kasi kahit alam natin na mali yung kanyang mga suggestion, medyo taliwas sa katotohanan or taliwas sa batas, nakaka-news pa rin. Actually, Atty. Claire, meron po siyang PR at in-approach po ako ng kanyang head PR. kasambahay, kapos sa pinag-aralan, pipirma kahit na hindi niya alam kung ano nakalagay doon. Hindi niya naintindihan. I really doubt it, no? Pag may pinapipirma po, no, I'm very sure, alam niyo ni Atty. Claire, pag meron pong mga pinapipirma ang isang abogado, lagi pong tinatanong, naiintindihan mo ba ang pinipirmahan mo?
Kaya nga dapat ang isang complaint, isang affidavit na sa language kung saan naiintindihan ng tao yung nakasulat. Otherwise, i-explain sa kanya kung ano ang nakasulat doon before siya pumirma. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, itong ginagawa ni Raffy Tulfo, hindi lang pambabastos sa nag-author ng batas, pero bawat member, no, every member of the legal profession. 'Di ba? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa mga pulis, hindi dapat kayo maging tagapag-areglo ng mga away o gulo dapat sa barangayan. In so many cases na yung mga pulis po ninyo na Pulis na naman. Kaya pala umalma rito si Senator Jinggoy, ay si Bato de la Rosa. magitan sa aregluhan. Dapat, hindi, police station yung mismo. Maraming insidente ang mga pulis sa mga police station ninyo. Yung mga pulis nyo, mga investigador ninyo, ang namamagitan sa aregluhan between the amo and the kasamba. I really don't think so. I really don't think so. Guys, just a couple of days, nasa isang presinto ako. Magpa-file nga ako magpapa-file ako ng kaso. Nagpapagawa ako ng police report. Hindi naman niya pinatawag yung gusto kong kasuhan. Ano to sinasabi ni Raffy Tulfo? Ano na, grabe, nung nagpunta ako doon sa police station na yun, nahahabag ako sa kanila. Grabe yung pag-aasikaso nila sa akin. Isang simpleng tao, pumunta sa opisina nila, humihingi ng tulong. Kaya nga kinument ko yun kay PNP chief Tapos itong si Raffy Tulfo, sisiraan ng mga pulis. Oo, may mga masasamang pulis, may gumagawa ng mga kalokohan. Pero mas marami pa rin po ang gumagawa ng maayos. Imagine mo, sisirain ni Raffy Tulfo ang isang malaking organization na yung trust and confidence ng tao na nandoon sa kanila. Bahay. Hindi lang po sa amo kasambay, maging sa mga motorista, alam mo, driver o rider against dito sa kabanggaan niya mayaman na may-ari ng sasakyan, etc. So yan I suggest ko sa inyo from now on, hindi dapat mamagitan sa Pag traffic enforcer ang humarap sa'yo, ibig sabihin hindi yun pulis. Hindi po lahat ng traffic enforcer ay pulis. Pag ang HPG ang kaharap mo, walang are-aregluhan sa kanila. Lagi nilang sinusunod ko ang tamang proseso. 'Di ba? Sa prinsipyo, ay sa presinto kayo mag-usap, hindi sa kalsada. Tapos ganyan sasabihin ni Raffy Tulfo, do not confuse yourself for a traffic enforcer at saka sa isang literal na pulis. aregluhan ang kapulisan ninyo sa lahat ng klaseng kaso. Pero siguro, Mr. Chair, Senator Tulfo, mas importante dyan yung siguruhin ng pulis na yung pamamagitan nila ay wala silang pinapaboran. Dapat gano'n. Kasi kung minsan Finally, na nagsalita na si Senator Bato. Dapat Senator Bato, ikaw mismo, dahil ikaw ay galing sa PNP. Hindi ka lang basta-basta nanggaling ng PNP, naging hepe ka. Ipagtanggol mo naman ang mga naging kabaro mo sa matagal na panahon. Sa sinasabi kasi ni Raffy Tulfo, okay, may biases. Kaya yan, tama yan. Ipagtanggol mo ang mga kabaro mo dahil alam mo sa sarili mo na hindi lahat ng pulis gaya ng sinasabi ni Tulfo. 'Di ba? kasi nagmamadali yung both parties. Naging station commander din ako nagmamadali yung both parties, sir. Ayos na kami, sir. Wala na problema. Sigurado kayo. Okay na kayo. O sir, baka pwedeng ariglo na lang kami, sir. Ganito na lang usapan. So, para At totoo naman nangyayari yan. So ang tanong, ang mga pulis ba, dapat nilang pigilan yung mga yan kung sakali man nag-reach
yung na-involve sa accident sa isang amicable settlement? Dapat ba manghimasok ang mga pulis tungkol sa desisyon ng mga involved na tao sa isang vehicular accident? Of course not. Pero again, importante na mayroong police report para kung halimbawa, isa sa kanila, ng 11, gaya ng ginawa sa akin, 'di ba? Ako kasi mabait ako, naniniwala ako na ang kabutihan ay innate sa isang tao. So dun sa nakabangga sa akin, naniwala ako na gagawin niya yung dapat niyang gawin. Eh, hindi. To dispose with the case right away, doon yung ginagawa ng investigador. Amicably settle sila. Blatter doon. Hindi naman pipirma yun yung aggrieved party doon sa police blatter kung talagang hindi siya satisfied. So in that case, I agree with you. Totally. O, 'di ba? Buti pala may Bato de la Rosa sa loob ng Senate. Eh, paano na lang kung hindi? Paano na lang kung wala? So, iisipin na naman ng mga tao na masasama na naman yung mga pulis. Pero in that case, dapat merong presence ng public attorney's office. Oh my Kasi God! kung puro Mga legal consultant mo nga wala dyan sa tabi mo eh. Kung ano-anong basurang pinagagawa mo dyan, ang mga pinagsasabi mo eh. pulis lang, napiprecious kasambahay, napipirma na lang o kung sino man yung pinapakiusapan. Any law enforcer, guys. Any law enforcer, including mga pulis. Even before nila papirmahin ng isang tao. Tinatanong muna nila, naiintindihan mo ba kung ano ang sinulat dito? Naintindihan mo ba? Bla bla bla. Bla bla bla. Feeling ko tuloy, naantay-puran siya dun sa term na ginamit sa batas. Pero dito sa mga pinagsasabi niya, parang sinabi niya, yung mga kasambahay, mangmang, I really doubt it. Yung iba pong mga kasambahay, nagtatrabaho sa loob ng bahay at nag-aaral. Wala pa ako so far na nakilalang mangmang na kasambahay. Sa totoo lang, ha? Na makipag-areglo na lang. Kasi wala siyang representation eh. Kadalasan humingi ng areglo yung offender. O palibasa kasi hindi alam ni Raffy Tulfo kung ano yung pinagsasabi niya. Imaginein mo, kailangan mo pa ng lawyer. Bakit? Sa barangay nga eh. Alam nyo ba, pagka nagharapan kayo sa barangay, hindi kailangan ng abogado. Hindi ka dapat i-represent ng abogado sa barangay. Na mas nakakataas. Diba? Pero So, ngayon, itong isa na nagreklamo, mapipilitan na magpirma na wala naman siyang representation, hindi niya alam kung ano pa yung mga karapatan niya. yeah, I agree. Ibang usapan yun kapag napilitan. Iba talaga usapan yun pag napilitan. Sana yung pulis rin, konsensya rin yung pulis na gumagawa ng ganun, na agrabyado pa yung isa, napipilitan lang. I really doubt it. Nakakalungkot naman to si si Bato de la Rosa, oh. Hindi mo pa ituloy-tuloy yung sa mga kabaro mo. Siguro nga meron. Ngayon kung napatunayan ng merong ganun, 'di ba? Andiyan ang PAW. Kasuhan mo pareho. Yung pulis ng administratibo, tapos yung isa na pinilit ka na pumirma o kung sino man, 'di ba? Maliban sa pulis, pati yung gusto mong kasuhan. Lang dahil nga sa ginagawa ng pulis na tumutulong doon sa isang side. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung talagang nasa gitna ang pulis, no? Wag talaga siya mag-side. I think they were trained to be like that. No. Na wala silang kikilingan. I will always believe that. I will always believe that. So far, yung pulis na mga nakaharap ko this past few days, wala naman po silang kinikilingan. Unang-una, napaka-marespetong mga tao. Talagang inasikaso ko while I was there. So, kudos talaga sa mga yon. Yun lang yung sa akin kasi kung minsan para bang disservice din diyan sa complainant, both parties kapag, sir, reglo na kami, sir, okay na kami, sir, mag-uwi na kami, baka pwedeng ipirma na kami dyan. Sabi ng pulis, hindi kami pwede mag-reglo sa inyo dahil bawal yan. Sabi rin na, ano ba itong pulis na ito, hindi mo kaya aksyonan yung aming
na pagkasunduan, di ba? Ganun din ang Tama. nangyari minsan. Tama, Mr. But Chair. I agree with you. Dapat Tama. talaga walang sinisay. Pero in that case, with the presence of the Public Attorney's Office, parang lumitaw, kasama yung Public Attorney's Office. Oh, nako, inalagan din pala siya ni Senator Bato sa kanyang suggestion. Ayaw niya na ang mga pulis ay makialam sa pagkakasundo ng mga amo at ng mga kasambahay. As compared sa ibang mga senador na tama naman yung ibang ginagawa, mas maraming news ang lumalabas kay Senator Raffy Tulfo. Oo. Pansin ko nga. Ganyan lang po muna. Marami pa po tayong tape. Masyado nilang binibigyan ng I think Attorney Claire kasi mas nakikita nila maraming nanonood sa katangahan ni Raffy Tulfo. Diba? Anyway, ayun nga doon sa mga bumoto dito kay Raffy Tulfo, siguro naman lahat kayo matatalino. Imagine niyo nabudol kayo ng isang katulad niya. Ngayon kung naging biktima rin po kayo ng katulong na ninakawan kayo, kahit pa sabihin mong 1,000 yan o 2,000 yan o 3,000 yan. Pag dumami po sila, kayo rin po ang isisisihin namin. Dahil bumoto po kayo ng isang senador na pinoprotektahan ang mga magnanakaw. Ngayon, ang purpose po ng mga abogado na naandyan, kung talagang ikaw ay inosente, kayang nilang ipanalo ang kaso mo. Imagine niyo, ilang organization na ang nasira ang integridad at dignidad dahil sa mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Kung tatanungin ba natin siya, gaano ba kalaki ang statistics na ang mga pulis nakisawsaw sa arigluhan ng mga taong nagre-reklamahan? Diba? Gaya ko. Sabi ko dun sa pulis, sabi ko, sir, wala naman akong plano makipag-areglo dun sa Bakit pa ako magbabarangay? Sabi niya kasama yun sa proseso eh. Diba? Ang mali ko kasi, nagtiwala ako dun sa mga hayop na yun. Ngayon, ako yung, alam mo, naging parte pa ng gawain ko. Alam mo yun, kailangan ko pang intindihin yun. Anyway guys, again, another day, another stupid story from Senate authored by Idol Raffy Tulfo. Feeling kasi ni Raffy Tulfo kung ano gusto niya, ganun lang. Raffy Tulfo, kailangan mong gumamit ng utak dyan. At hindi mo ma-amend o marirepeal yung qualified theft. Kahit maglupasay ka dyan, wala kang magagawa. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin guys. Anyway, doon po sa mga hindi po nakakapanood pa, panoorin nyo po. Ito, kasi inexplain po dito ni Attorney Claire. Yan. Senator Jinggoy at Senator Bato Pumalagyan. Kung ano ba difference ng qualified theft at saka ng simple theft. Diba? Lalo-lalo na po doon sa may mga katulong. And definitely, I would like also, to ask yung mga kasambahay, educate yourself pagdating sa batas. Hindi nyo naman siguro kailangan pumasok ng law school. So, baybayan nyo lang po si Attorney Libana at saka si Attorney Claire. Mga abogado po yan ng bayan. So, nag-educate po sila ng mga tao pagdating po sa batas. If you have any questions, you can actually drop questions sa kanila at sinasagot naman po nila. Anyway guys, again, see you in the next video.